Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Welcome. Let us hear the other side. So araw po ngayon ng linggo at bukas po ay Lunes. Ngayon dito sa amin medyo maulan-ulan. So bakit pala ako nag-live? Ay talagang nangangamusta rin ho sa inyo. Sana po kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya. At kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Update po. So sa akin yung papel particular sa trabaho ko lumalakad naman. So hindi ko pa alam kung kailan yung next na kung next na isasalang ako. Again, nakuha ko naman na yung NBI clearance ko. Po-forward ko na lang siguro doon. At nga pala may mga inilalapit sa akin ng mga suliranin dahil sa siguro nakita nila na sa akin bilang isang inyong lingkod, nakita siguro nila na meron silang pag-asa. Ayaw ko naman i-turn down yung mga ganyang tao at aksyonan natin iyan. So mula nung Biyernes, Sabado, Linggo, binabasa ko ibang mga documents saka ibang mga referensya. Nakita ko naman na may pag-asa. At kailangan lang talaga sa buhay natin magtiis-tiis dahil siyempre hindi ho madali yung mga bagay na mga nakapaloob doon sa mga aking ginagawa. Liban sa aking sarili, mayroon pang inilapit sa akin sa iba, talagang halos pinagsabay-sabay ko na rin. Yun nga lang, dahil sa pagkakaalam ninyo, isa sa mga naging hindrance sa akin para gumalaw sa mga gusto ko pang gawin, finances. Ang buhay kasi natin, financial din, parang gera kasi sa buhay yan. Araw-araw may gera tayo, sariling gera. We have our own battles to fight. So ako pasalamat lang din ako sa Diyos dahil siyempre hindi naman ako, kahit na hindi ako abogado, may mga experiences ako dati. Kahit na 30 years pang nakalipas na dahil nasaksihan ko yon, first hand kong nasaksihan iyon. So yun, dumating yung panahon ngayon na sa buhay ko mayroon akong laban, nagagamit ko iyon. At doon sa mga taong may inilapit sa akin, di naging kabahagi man ako ng kanilang buhay sa paraan na inaasahan nila. So yun, gagawa natin ng action iyan. Dahil yung mabigat-bigat nga lang, dahil isa sa magiging kaaway isa sa mga naging kaaway ko na dadagdagan dahil itong mga taong may mga inilapit sa akin, kasama nila ako ngayon at magiging kasama pa, sa laban nila, kasama na rin ako doon sa laban nila. Kumbaga, para bang daling ko na lang sa usapin na layman's by simpleng usapan lang ganito. Wag nyo namang isipin sa inyong pakikipagbaka sa buhay, sa inyong laban, wag nyo isipin na kayo na lang, na kayo lang ba. Isipin nyo rin na kami na kung saan lumapit kayo para humingi ng tulong, kasama nyo rin kami dyan ngayon sa laban na yan, sa paraan na alam ko na makalaban tayo sa legal na paraan. So yun hindi naman ako natatakot na bagaman may mga galit sa inyo, lalong magalit yun sa akin din. Damay na rin ako dyan, sigurado yun. Pero ang ating pag-asa na mabigyan ng solusyon yung inyong mga suliranin din. Kahit na alam nyo naman, kahit na ako'y may suliranin din, willing naman ako tumulong. Yun nga lang, ang sinasabi ko lang, yan nga, mahirap-hirap din dahil expenses may expenses talaga. So ang akin lang ganito, may 2 days ago nabili yung yung aking water sprayer dito, yung power spray. Nabenta ko ng 2.5. Pasalamat naman ako dahil itong tindahan dito
Mabait naman sa akin yung ano, yung babae. Kinausap niya ako nung isang araw. Sabi niya, yung water sprayer mo nandyan pa ba? Sabi ko, nandyan pa. Kinuha ko ngayon doon, dinala ko dito. May ginaman at kapatid niya yung may-ari ng tindahan ng negosyo. Sabi niya, benta natin dito. Sige. Binigay ko ngayon sa kanya. Nabayaran ako kagabi. Kaya kahit papaano nagkapera ako. Opo, nabayaran ko yung pinautang na bigas, itlog, munggo. Umabot ng 1,150 yung utang ko dun sa tindahan. Kinaltas ko na lang doon sa binayad sa water spray, yung power spray. Ang brand Black & Decker. Hindi naman siya siguro lugi doon sa 2.5. Kasi alam ko sa mall, mahal pa ng presyuhan yan Dati nga, ang presyuhan ng ibang power spray na ganon. Yung portable na power spray, yung pwede mong dalhin, tapos may ginagawa kang aircon, yun pwedeng ganon. Portable siya, portable power spray. Ang presyuhan dati may 12,000, may 9,000, pero yung last ko nakita, siguro nasa 6,000 pa. Nabili lang ng 2.5. Binenta ko na rin kasi wala talaga loobin makaraos ako, makabalik sa trabaho. Tawag nito. Baka siguro bibili na lang ulit. Yun nga lang, medyo, siyempre ganun talaga ang buhay. Hindi mo maiwasan na ganyan. May mga parating talaga tinatawag na unos o bagyo. So, ito naman, kakabasa rito. Nakita ko naman meron ditong outline. Actually, may mga na-research na rin dito. May mga na-research na nung last week pa. Ngayon, iniipon pa lang yun. Hindi pa magawa sa isang write-up kasi may mga provisions pa na hindi pa kumbaga may mga bagay pa na hindi pa ba na kailangan pa. Kumbaga sa paggawa pa ng damit, sa pagtatahi ng damit, kailangan pa yung ibang mga material, kumbaga ganon ba. So siguro naiintindihan nyo naman iyan. Pero yung akin lang, ito lang yung masabi ko. Ang mga ganyang problema, halimbawa, kung yung problema na yan, halimbawa, dahil inilapit sa akin, halimbawa, ang masabi ko, meron pa naman pag-asa. May pag-asa ho yan. Nakikita ko kaso lang, siyempre, hindi ko pwedeng litrahan dito kasi pag sinabi ko yung mga ganong bagay, di malalaman ng kaaway na ito pala yung gagawin natin. Mas maigi na lang isikreto na lang muna or hindi ko na lang sabihin. Ang tawag dyan para hindi ka ba ma-preempt. Yun lang yung akin. So, ito lang. Mahirap-hirap din talaga kasi ang hindi naintindihan ng karamihan na mismo sa akala nila gobyerno ka, masarap buhay mo, ay hindi ho. Meron siguro, mangilan-ngilan o swerte man ng iba, pero hindi ho madali Lalo na mismo yung nakakaalam minsan yung mga gumagawa ng mga bagay, nandyan sa loob din, kasama mo din. So, halimbawa, grupo sila, marami sila, talagang mahirap-hirap din ho. Ang advantage lang, halimbawa, pag may alam ka o nakapag-aral ka, mga ganong bagay, so, laking advantage din yon. So, ako ngayon, dahil medyo nagpapahinga, katatapos ko lang mag-igib ng tubig So, salamat naman dahil siyempre, medyo kailangan talaga magtiis. At siyempre, bagaman na hindi naman ako nahiya na isa akong Coast Guard, tapos nagtsatsaga ako sa mga bagay na ganito, ay hindi naman ako nahiya. Hindi naman kawalan sa akin ganyan. Kasi tanda ko dati, noong 2016, ginawan din ako ng hindi maganda. Opo, discharge din ako noong 2016 Yun yung masakit sa akin Meron na akong clearance sa medical, fit to re-enlist na ako. Discharge pa ako Talaga naman 3 buwan ako nagtiis noon, 3 buwan na walang sahod. Nagtutulak ko ako ng kariton. Tapos nagtitinda ako ng mga santol, gulay, kung ano-ano na lang para lang mabuhay.
So ganun ho talaga. Yung hindi mo inaasahan, kasama mo pa sa loob ang gagawa sa'yo ng mga bagay na mabibigat na yan. So ang akin lang, dalangin na lang natin sa Diyos, makaraos din tayo niya. So kung talagang wala na talaga pag-asa, edi kung ano na lang din. Pero ang akin lang, may pag-asa naman. Hanggat tayo nabubuhay, meron namang pag-asa. Ang isang pag-asa natin dyan, idaan natin sa legal na paraan. So yun lang yun. So again, dyan sa trabaho at sa kahit anong mga ahensya, kung ikinatutuwa nyo na napapahamak nyo inyong kasama, bahala na yung Diyos sa atin. Dadating naman sa panahon na lahat tayo haharap sa Diyos. Yun lang yung akin. So sana isipin nyo rin na kami bilang mga Pilipino, pamilyado din, may mga anak din kami. Gaya nyo, may mga anak din kayo. Pero masaklap nga lang dahil ikinatutuwa nyo na yung inyong kasama ay inililugmok ninyo. Nilulugmok nyo ho, tapos pinapahamak nyo. Masaklap po dahil marami na hong nakita ko na yan, mapait sa loob, masakit din ho sa loob ko. So again lang sa mga kakilala, kaibigan na umaasa pa sa akin, halimbawa na kayo'y tutulungan ko ho kayo at sinasabi ko sa inyo, yung mga suliranin na yan, meron hong pag-asa at may paraan ho na legal. So kung ano man yung legal na paraan na yon, ayaw ko hong magsalita. Kung nalaman naman ninyo, sinasabi ko sa inyo yung mga bagay na iyan, dahil alam ko ho at tinatago ko yan sa tagal ng panahon. Hindi ko naman ho basta sinasabi yan. Kung may nakakaalam ng mga ganyang ideya, ganyang talino, abay ilan-ilan lang ho, tinatago ko ho iyan. Kaya kahit nasa mag-Facebook live ako, ayaw ko talaga sabihin yan. So again, ito lang yung sa akin, sa mga naging kasama ko dyan, na natulungan ko, makarinig man kayo ng issue dyan, ayaan nyo na lang sila. Again, sasabihin ko na lang ulit, nagpe-Facebook live na ako, dito na lang sila mag-comment at kung gusto nila, pwede naman mag-discourse ba, usapan live, para naman magkaalaman. So yun lang yung akin dyan. So again, salamat sa inyong lahat, sa aking mga followers, subscribers, maraming salamat sa mga nagla-like, mga nagsishare. So sa aking mga magulang, sa magiting kong tatay na si Jesus Senior at Daisy Sukgang, sa aking mga kapatid, si Sheila at Jan, mga pamangkin ko dyan, mga relatives ko ho, ang dami nyo ho. Pamangkin ko na si Dan Claude, tsaka si Vincel, tsaka sa pamangkin ko yung kay Jan, sina Diana, si Mrs. niya, tsaka yung anak niya si Francisca, nga haba ng mga pangalan nasa abroad sila So yun lang yung akin. So sa buhay talaga natin, meron talagang bagyo, unos, ulap, pero pagkatapos niyan, may araw naman, sisikat din naman yung araw. So kung tayo man ay napapaiyak o naluluha sa pait ng dinanas natin, talagang masakit talaga iyan. Ramdam ko rin ho. So yung ginagawa nating mga aksyon, halimbawa tulad yan sa aking papel, hindi ko naman minamadali kasi hindi ko talaga madali iyan. Pero yung akin lang, doon sa may katungkulan, lalo na yung gumawa sa akin ito, ewan ko ba? So ayaw ko na lang magsalita na rin siguro kung ano yung mga gagawin kong hakbang sa susunod. Pero mahirap-hirap po yung ginawa nyo sa akin, ma'am. Grabe ho. Yun lang yung akin. So sa mga kasama ko rin dyan na nagkaroon ng mga suliranin, problema, naiintindihan ko yung inyong kalagayan. Talagang sinasabi ko sa inyo na bagaman ako'y hindi ninyo kadugo, kasama nyo ako sa trabaho, nasasaktan din ako sa ganyan. Masakit din ho sa loob ko. Yung masaklap nga lang, dahil wala akong kapangyarihan, tinanggal din ako So yun lang yun, tinanggal din ako sa trabaho. I was arbitrarily discharged
from the Philippine Coast Guard Service. So meron naman ang apela, so inaantay ko na lang at nagpapasalamat pala ako sa aming Commandant Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hilgaban. Sir, thank you very much. At yung papel ko doon, nandun naman sa Human Resource Procurement Center na. At ang huli kong pagkakaalam, tinext ako na papadalhan na lang ako ng letter or abisuhan ako. Kasi ang pagkakaalam ko, 2 weeks ago, alam ko isasalang ako sa board, hindi naman pala. At yung isa pa, doon sa Human Resource Management Center, sa Taguig, tinawagan ako ni ma'am. Ma'am, hindi ko na lang banggitin ulit yung pangalan niyo, bagaman nabanggit ko na. Salamat ma'am sa effort ninyo na sa pagtawag sa akin. Pero ang masabi ko ma'am, I will stick with my second appeal. Kasi yung first letter ko, malungkot na balita doon, yung attachment na kung saan nakasama doon sa letter ko na isinulat ko, nawala. Tapos ito naman sa second appeal ko, yung mga attachment na isubmit ko na sa HRPC. But then I will stick with kung ano yung sinulat ko. Doon na lang magkita sa board siguro ma'am pagka man. So sir, ayaw ko na lang i-drop name kayo dito sir, pero sir talagang maluha-luha din ako noon nung sa inyong tiwala sir, sa inyong trust and confidence sir. At again sir, uulitin ko man sir ito na ako pa rin ito sir 24 years ago, only the improved lang sir. Kasi marami na akong ibig sabihin sir, nakasalamuha sir sa loob ng 24 years at yung experience na yun sir sa loob ng 24 years, yun sir yung improvement na yun sir. So ganun lang. So panawagan ko rin sa mga kabataan kung mag-aral kayo ng maigi at isipin nyo na yung pag-aaral parte ng trabaho yan. So yun lang yun. So again, hindi ko na ilagay yung uniform ko dito, but then again, ulitin ko na lang, start the day right, do things right, end the day right, start with your right hand, right foot. Akyat baba ng hagdan, labas pasok ng pinto, always right. So wag natin kalimutan lagi manalangin sa Diyos. So again, ito po ang inyong host, Jesus Gang Jr. o De Alteram Partem. Let us share the other side. Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.